DOTR nagbabala sa mga airlines company tungkol sa mga naiulat na punit passport sa mga airport sa Pilipinas. Kapag napatunayan na ginawa o sinadya ito ng mga tauhan nila, ay sasampahan nila ito ng reklamo o ng kaso. Hindi pinayagan lumipad papuntang Indonesia ang isang senior citizen na Pilipino dahil sa maliit na punit sa kanyang passport. Sa viral social media post, ikinwento ni Diana Natividad kung paano naging bangungot ang masayasanang family vacation sa Bali. Dahil dito, agad dumaksyon ang Department of Transportation. Ayon sa DOTR, iniimbestigahan na nila ang insidente at nakikipag-ugnay na rin ito sa immigration sa Bali, Indonesia upang alamin kung sila nga ba ang nagsabing hindi katanggap-tanggap ang pasaporte ng pasahero. Bukod dito, inatasan din ng DOTR ang Civil Aviation Authority of the Philippines at Civil Aeronautics Board na magsagawa ng investigasyon kaugnay ng iba pang alegasyon ng umano'y sadyang paninira ng pasaporte sa ilang paliparan. Tiniyak ng DOTR na hindi palalampasin ng ganitong mga gawain kung mapatunayan totoo. Pinaalalahanan din nila ang publiko na panatilihing maayos ang kondisyon ng kanilang mga pasaporte. Samantala, nanawagan naman ng DOTR sa mga local at international airlines na tiyaking hindi naaabusong karapatan ng mga pasahero habang sinusuri ang kanilang mga pasaporte. Bagamat tungkulin ng mga airline na tiyaking ng bisa at integridad ng pasaporte ng mga pasahero, hindi daw dapat inaabuso ng kanilang mga tauhan ng kapangyarihang ito. Base sa umiiral na protocol, kailangan makapag-ugnayan ng mga airlines sa immigration authorities ng bansang pupuntahan ng pasahero upang beripikahin kung tatanggapin pa rin ng pasaporteng may sira. Ipinatawag na raw ng DOTR ang Cebu Pacific at iba pang airlines. Nais din nilang matiyak na hindi sinadya ang pagpunit o pagsira sa mga passports na inireklamo sa social media. Kung meron tayong makitang gano'n, at sorry na lang, no, sanctions will be imposed on both the personnel and the airlines. Kaya guys, dapat ugaliin natin, i-check natin ang ating passport bago ibigay sa mga staff sa airport, mapa-check-in man or sa immigration. Dahil kapag napatunayan na pinunit nila or sinadya nila punitin ang inyong passport, ay pwede silang magmulta ng hanggang 150,000 pesos at makulong ng hanggang 15 years. Ano ba sinasabi ng batas tungkol sa paninira o pagpunit sa passport at iba pang mahalagang dokumento ng isang tao? Well, unang-una, no, kailangan malaman at ipa-remind natin na officially, hindi sa inyo ang pagmamay-ari ng passport na yan. Okay. Yan ay pagmamay-ari ng Republika ng Pilipinas. So technically, it is not yours to do whatever you want to do with it, di ba? Pag sinabing kailangan mong isurrender o ibalik, you need to comply. Pag sinabing bawal yan, sirain, punitin, or drawingan, bawal yan. And in fact, meron ding mga penalty if you intentionally deface or destroy or mutilate. Actually, the term they use in the law is mutilate yung isang passport at sa ilalim nga ng Section 19 ng Republic Act 8239 or ang Philippine Passport Act of 1996 may fine of not less than 60,000 pesos hanggang 150,000 pesos at kulong ng 6 to 15 years. So, hindi... Mabigat na krimen pala yan. Mabigat. I'm making this video to raise an awareness sa nangyari sa akin kanina sa Butuan Airport. So, around 5 o'clock a.m., nag-check-in kami. And while in the counter, so nagkaroon kami ng excess baggage. So, we have to pay. And then, nasa kanila yung passport namin kasi nga magbibigyan na kami ng boarding pass. So, it took like maybe like 10 minutes na ginagawa nila yung boarding pass namin. And then, nung pagbigay sa akin ng passport ko and the boarding pass, wala pang napakalapit lang. Dahil nga doon sa nababasa ko sa Facebook na mayroong punit-punit ang passport nila, chinek kong maigi yung passport ko. Kasi alam ko na walang punit yon. Pagkakita ko, may punit. Binigay ko sa kanila ng maayos, pagkatanggap ko, may punit. Tumakbo agad ako. Sobrang lapit lang. Wala pang 1 meter yung distance. And sinabi ko, what happened to my passport? Sabi ko gano'n sa kanila, anong nangyari? Lilipad pa ako internationally. Sabi ko gano'n, anong ginawa nyo sa passport ko? Binigay ko sa inyo ng maayos ang passport ko, kako sa kanilang gano'n. And then sabi nila sa akin, no, ma'am, wala po kaming alam dyan. Maayos po, wala po kaming alam dyan. Sabi gano'n sa akin, nagmamalinis sila. Sabi ko, huwag kayong magsinungaling. Binigay ko sa inyo na maayos to, kako gano'n sa kanila. So, ayun, hinawakan nila yung passport ko,
tinanong nila sa manager kung anong pwedeng nilang gawin. Sabi ko kasi makakalipad ba ako kung ganito ang nangyari sa passport ko. Tapos ang sabi sa akin, yes ma'am, makakalipad kayo. Wala naman pong issue itong nangyari. Ang pulis nasa likod ko, airport police nasa likod ko. And then, wala silang ginawa whatsoever. Nagmamasid lang sila. So, lumipad na kami. Bago kami lumipad ng around 6:40, 6:20, nag-email ako sa PAL. And nag-email na din ako together with the DFA and consular, passport consular. And kasama na din sa email ang Philippine Embassy Doha, Qatar, dun sa case ko kung ano ang pwede nilang ma-advise sa akin. So 6:40 lumipad kami. Pagdating namin dito sa Manila, hindi ako mapalagay. Sabi ko, hindi po pwedeng lalabas ako ng airport na hindi ko makausap ang aviation manager kung anong dapat kong gawin dito. So lumapit ako sa PAL. Pagdating ko sa PAL Airlines staff, nagulat sila, tampered na tong passport nyo, ma'am. Sabi ko, alam ko tampered na nga eh. Bakit ako hinayaan na ganun ang ginawa sa akin sa Butuan? At pumayag sila at sabi nila na wala daw issue to. So, in-escalate nila ako sa taas, sa flight control office, at tinanong nila kung anong nangyari. So, of course, kinuwento ko na naman. And then, ang sabi nila sa akin is, nagtaka sila sa Butuan, bakit lumipad ako ng walang incident report. Sabi ko, ma'am, baka naman po pwedeng bigyan niyo ako ng anything na papel na mapagpapatunay na malinis ako at itong nangyari na to is kasalanan ng check-in counter. Sabi sa akin, dapat ma'am sa Butuan pa lang ginawa na yon. So note, hindi ginawa ng Butuan Airport yun. Hindi nila ginawa yung case ko. Hinayaan lang ako ng airport police na magkaroon ng ganong issue. And then, thank God, at nag-email agad ako. So, may timestamp ako sa nangyari. And, sabi nila sa akin dito is, hope for the best na hindi naman siya maging issue. And, hayaan ako sa immigration na lumipad dahil total meron naman akong resident ID. So, ngayon, ang masasabi ko lang dito sa nangyari sa akin is yung nababasa natin sa Facebook, totoo pala yon. And nakasama ako doon sa modus na yon. Hindi ko alam bakit talaga namang ako pa yung na-timingan na nangyari sa akin to. Sana tumigil na itong ganitong klaseng modus. And sana maayos to ng government natin dahil hassle tong ginagawa nila, pagpapahirap to. Tinatakot nyo yung mga tao na magbakasyon dito dahil tinatakot nyo paano sila makalabas ng Pilipinas pag may hiwa na yung kanilang passport. I hope na makalabas tong issue ko at magawan to ng paraan ng mga taong ng kinaawukulan. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayo updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.